Ang benepisyo sa prayer igsoon, maka-change ni siya sa situation. Dili kay ang situation mo change nato. That's why ang tambag sa pulong sa Dios, mag-pray gyud ka kay para ang sitwasyon usbon sa Dios. Kay og dili na tumahapit ang prayer, kita mo usbon sa sitwasyon. So layo nga dili na ka mag-pray, di ba ikaw may usbon sitwasyon. Dili na maayo imong mood. Dili na maayo imong batasan. Sa 1 Thessalonians o unang Thessalonica 5:16 to 18. Nagayon diri, pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kanyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Makatong pulong sa Ginoo. Ready na ba matag-usa? Amen. Amen. So, ako lang I-encourage ninyo is either instruction ba ni karon o kadasig dapat atong dawaton ng pulong sa Ginoo tungod kay mao kani kabubuton niya. So ate, welcome si Pastor Omar sa mag-share sa pulong. May gabi. Karon ato ang tapikon kini naguluhan good habits. Good habits o maayo nga panggawi. Kay atong isbutan karon kay mostly ang atong ginahimo matag adlaw habits na nato. Ano pang bisigi nato himo. And bisan galing sa mga bisyo o mga kahilayan, nagsugod na siya sa habit ra. Kana bang bisigi himo. Now, dili siya mahimong bisyo kung wala siya gihabit. Kung kay gihabit man, nahimo siyang bisyo. In verse 16, siya, pagkalipay kamo, kanunay, naipulong ang kanunay. So, habit. In verse 17, naipulong sa tanang panahon. So, habit. In verse 18, na ay pagpasalamat kamo bisan unsa ang mudangan. So, habit. That's why ako ni siya gitaytulan ko good habits. Kaya niining tulog ka bersikulo, makutlo nimo ang tulog ka maayong habit nga ato ang pagabuhaton as a Christian. And una, ato kas background, kini gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa simbahan sa Tesalonica. Kay ang simbahan sa Tesalonica, ang mga magtutuo sa lugar sa Tesalonica, nag-anto sila og daghang mga kalistanan. O ang mga magtutuo dito, giluto sila kada adlaw. Dili sila tagaag dakong importansya sa mga tao nga dili magtutuo dito napita. Once na magtutuo ka dito napita ni Tesalonica, puno kas mga pagtamay, puno kas mga pagbiyay, puno kas tanang paglutos. Kay kani nga church Tesalonica na himugso ni siya nga grabe mga paglutos ang gianto sa mga Kristiyano. Nahimugso ning simbahan na tungod sa mga daghang giantos sa mga Kristiyano. Gibuhis nila ilang kinabuhi. Buhis buhay ang ilang pagka-Kristiyano. So muna nga, si Apostol Pablo nagtambag siya in verse 16. Iyon siya, pagkalipay kamo kanunay. Rejoice in the Lord always. So ako na i-explain, ang unang habits diri, kining habit of rejoicing, number 1 na point so on. And dalot na mo sa usa ka story usa. Dunay maestra o estudyante nga niadto sila og kanang gubat kanang kalasangan sa lasang. And then samtang silang duha dito nagkuyog sa kalasangan, ipakita ang estudyante sa maestra sa upat ka klases tanong. Dunay tanong nga niturok dito bago pang niimaw sa ibutak. Di ka na bang bago pang ni tura ang iyang dahon. Doon na po'y ikaduhang tanong nga utog sa tuhod nakagamot na ang maong tanong. And doon na po'y tanong nga tupong sa estudyante. Pilay height sa estudyante, tupong ang maong tanong. And then ipakita po sa ikaupat na tanong katong lapaw sa estudyante dako ng kahoy.
and then yun ang maestra. Dong, palihog kong ibot anang unang tanong ngayon mo nakita katong bago kong ibuswa ko. Di ibot sa estudyante. Pag ibot niya, tudlo ragani yang gana, ibot na dayon. Ang tanong niya din siya. Dong, ibta na po ng ikaduha, nagbutok sa inyong tuhod. So pag ibot niya, di na madala sa ihang tudlo. Yan ang gigamit ang kamot. Kanina naging sa kapalat, iba, gigamit niya. Naibot, kaya na may gamot. Gamitan na yung kanila yung palad. And then siya, ikatulong ibta. Pag anak niya, kay tutungon niya, di naman siya kaibot o usarang kakamot. Iyan na yung giluhaan kakamot. Duha na yung kamot ang iyang ibot, kung naibot. Minsan daw, last ka na ikaupat, ibta. Ihikap si estudyante, so yan ang estudyante, kaya ako kayo ka. Pag iyan tulog-tulog niya, di ganing bulihok ang mga damon tungod sa kadako. So, matapos ma'am, di na ako ni maibot. Yan ana ang habit igsoon. Walo mo, yan ana ang habit. Kung mahabit nato ang mga bad habit, lisod na siyang ibton kung muna ko. Na ay mga tao diya sa Bible nga gihabit nila na paganda ng example. Si Pharaoh, nahapit niya ang pagpamakak. 10 times kapulo siya na makak. Gihabit niya. Every time nga mahuman tong plate, muuyon siya sa wala pa na iampo ni Moises. Padahal mahuman ang ampo ni si Moises, iyan ang pungutro ng iyang buhaton. Iyang utro ng iyang isulti. So nahapit niya. No, dili maayo ang samputanan ni Pharaoh. Sadyang nahabit niya ang pagpamakak. Nagsugod lang to sa una usap. Abot-han to sa ikapulong niya ang hinabit. So dili maayo na ang resulta kay sige niyang gihabit. Amen? Ang pamatag ha? That's why, yun ay mga bad habits nga itong hisgutan karon. No? Bad habits. So dili pa ko ato sa mga punto sa good habits. Pero yung mga bad habits, ato ang i-remind sa matag usa ka nato. Kaning ihapit nato nga iniglik nato ang pulong sa Dios. O from the start, niglik ang kausap, brag ma-feel nimo ipa kay kausap pa. But kung sekundaan na nimo ikaduha katuloy kaupat, diha na magsugod nga wala na nimo ilahay ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. In Muslim mo nitabo sa mga kadaghanang Christian. Ang good habit, kung mao po ni ang makaturo sa mas kaway nga dako kayo, lisod po ni siyang mautro. That's why, muna yung atong kaning panganduyon nga kanang makabatong tao good habit para mahisamas kahoy, kaya dili basta-basta tang maluka pa as Christian. Dili basta-basta na matarong as a Christian kung mahabit ng mili nato. So dili lang pumupokus kayo sa mga bad habits, inayon nga believers ta sa Ginoo, nagsunod ta ni Kristo, after kita naglunging kita aning good habits. So number 1 dire kaning habit of rejoicing. Ako explaining. Dili ni rejoicing nga magsigi ka og katawa. Isag na ako problema. Dili wala ni bersikulo nagpasabot diha nga ang rejoicing pasabot diri nga always kang magnising kaatubang sa mga magtutuo. Always kang masanagon ng panagway taliwala sa mga Christian. Kay Muslim na ako na doon nga preacher nga ang rejoicing dapat magsigi ka pakita sa imong naong nga masanagon. Dapat dili ka magpakita o pagmuro sa imong isig katao. But dili siya tinuod in real life, dili siya may tabo. Magsigi ka o pasanag sa imong malipayong nga panagway. Di ba? In real life, kung imong i-apply, kung imong sa literal, dili nato makuha. Ganuman, everyday nagsige ba kag pasanag sa imong naong? Dili. Tugay natay mga circumstances nga atong ginatubang. And this verse gi-address ni sa mga Tesalonica nga mga believers tungod kay ang Tesalonica grabe mga paglutos nga nahitabo dito ang mga Christian gilutos. So kuning rejoice diri hindi pasabot igsoon. Rejoice ni nga bisan gilutos ka dili ka matarong sa imong pagka-Christian. Rejoice ang tawag ana.
Sometimes mubo raman atong pagsabot sa rejoice. Kanarang magpakita tag katawa, kanang maayo tag tinanggan sa tuong isig kamato. Kay kung mo na'y mahitabo, sayop di ang gihimo ni Jesus. Di ba si Jesus in 11, John 11:35, Jesus wept. Si Jesus mihila. Amen? So dili ma-apply ning bersikulo kung atong sabton siya literal nga always tang magpasanag sa panagway kauban sa mga totoo. Si Jesus mihila. Jesus wept. Si Jesus mihila. Di ba? And sinihimaya nga cupbearer nagpakita sa skin og kanang panagway nga magulanon. Amen? Cupbearer to siya. Kaya nagpakita sa panagway nga magulanon. Kaya nag-ul siya sa Jerusalem nga wala natukod pag-usap ang templo. So ang rejoicing din dito sa dili siya rejoicing nga sa ako nang gingon magpakita kag pagkatawa. But rejoicing ni siya nga mula hutay taliwala sa mga paglutos o pagtamay. Amen? So, kini ang rejoicing dire pasabot kaning gihisgutan sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12. Muni classes rejoicing kaning pagmaya. Kung sa maning Matthew 5:11 to 12 siya, bisan pa og daog-daog kamo butang-butangan kamo ug tamayon kamo. Pagpasalamat kamo. Uli siya paglipay kamo kay great is your reward in heaven. Amen? So, kani diay pag-rejoice ay sa mga naay mga nagtamay naglutos nagsaway na to. Dapat dito hinumduman ang Matthew 5:11-12 nga dapat diay magmaya ta dili sa panagway but spiritually heartedly magmaya ta tungod kay gipahinumduman gay ta nga kung naay mo lutos nimo, kung naay mo saway gay nimo, great is our reward in heaven. Muni ang classes gipasabot ni Apostol Pablo nga kamong mga magtutuo sa Tesalonica bisag gipaantos mo, gilutos mo, pero daw samang yun sa Apostol Pablo, hinumdumi ang Mateo nga great is your reward in heaven. Amen? Kapalo mo nga ang mga pag-antos, mga paglutos, makaproduce ni siya pure joy. Pure joy. That's why kinahanglan tang magmaya sa sulod bisag dili makita sa panagway. Pwede ba magmaya sa sulod bisag dili makita sa panagway? Pwede. Pwede. Nahimo ni David. Gadagan siya pero bless the Lord siya. In James chapter 1 verse 2 to 3 siya, consider it pure joy when you face various trials. So, kanadang various trials, makahatag na siya pure joy sa tuwa. Amen? Muna yung mag-rejoice ta. Rejoice always. Kaya pure joy ang iyang katumbas. And Romans chapter 5 verse 3 to 5 ni siya, tribulations bring perseverance. Maudi ay nga mag-rejoice ta in 1 Thessalonians 5:16 kay ang tribulation, kay mga pag-antos, mga paglutos, makahimo din nato ni manaw tayo. Perseverance dahil ang ikatampo. So di ba, dili dahil yung pagpulo katawa? Dili dahil na pag-ising-isi, magpasanag sa ibong naon? Dili. Ang isigutan diri ka ng makabatong tag perseverance. That's why gilutos ta, that's why gitamay ta, gidown ta. Kaya ang point anak sa Ginoo daw sa Panginoon Diyos na gusto ko makabaton mo perseverance. Antusan niyo ni. Gusto ko makabaton mo kasing-kasing nga malahong tayo. That's why ibutang sa iyong una kasing-kasing na dapat dili ta mag-blame sa sitwasyon dili ta mag-blame sa Ginoo. Kay perseverance niya hinatag. Amen? In Philippians 4:4 siya, rejoice in the Lord always. Inipulo nga igsoon, connected sa 1 Thessalonians 5:16. Rejoice always. Pagkalipay ka mo. Asa mo dapat magkalipay? Sa Ginoo. Dili sa sitwasyon. Kaya kung sitwasyon nimong tanaw, di ka malipay. For sure. Kanang sitwasyon nimo nagyan nga dili maayo, bad times nga daghan kayo na tunagyan, dili na makapalipay nato. But kung muduol ta sa Ginoo, diha ang Ginoo mag-comfort bisan pag naakay sitwasyon nga bad. That's why rejoice in. Dili siya yung rejoice in trouble. Wala nang diskut ang bersikulo nga mag-rejoice na sa trouble. Kung siya, in God. Di ang gitas Ginoo. Huwag pasabot ana, kung na mga bad times na niya gusto ginabuhi,
makabaton lang tag comfort o rejoice kung muduol ka sa Ginoo. Pero kung dili, kay sa sitwasyon ka nagtanaw o sa trouble, that's why wala kay joy. Wala tayo joy. Kung sitwasyon ta mo tanaw. Pero kung di atas Ginoo mo tanaw, dunay joy. Amen? Grabe, no? In Hebrews chapter 12 verse 11 siya, all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness. Sa Bisaya pa, tanan nga mga pag-antos na tunagian, dili kini makapalipay. Tanang kasakit na tunagyan, dili makapalipay sa atong panagway. Pero, makatag ito kaguol. Pero sa kalahian, ang na-train ng mga tao nga naagyan, nakaagi mga tao nini siya, afterwards, makaani sila o ganang bunga sa pagkamatarong. Pagkamatarong di ay ang bunting niya. Munang ipaagi nga nito mga bad na sitwasyon, ipaagi nga nito mga sitwasyon nga nag-trouble ta. Kay para mag-produce ang perseverance o kaning pagkamatarong. Amen? Napapatad niya? Karon sana ito pagdibilog sa habit of rejoicing. Muna yung buhaton. Focus ka sa riches sa Ginoo nga gihatag ng daan nimo nako. In Ephesians chapter 1 verse 3-14, na diya gihatag ang mga benepisyo as a Christian sa diyang gidawatan ni Kristo, na ang mga benefits diya ang gihatag in Ephesians chapter 1 verse 3-14. Grabe mga benepisyo diyan siya. Gilukat kamo pinagi sa dugo ni Kristo. Sa wala pagbuhata ang kalibutan, ipili ko na kamundaan. Amen. So muna ito hinumduman sa time sa mga paglutos, mga pagtamay. Nga, sa wala pa na buhata ang kalibutan, ipili na tandaan sa Diyos. That's why mag-rejoice ta in the Lord. Kaya ang kulong na sa Ginoo mo nagsulti, ana. Ang kalibutan, wala nagsulti na to, ana. Ang imong isip ka magtotoo, wala na to nagsulti, ana. But the Word of God nagsulti. Nga sa wala pabuhat ang kalibutan, ipili ng tandaan. Ipakamatan na ni Kristo, gilukat ta, ikan sa kasalanan. Amen? And para ma-develop ang mong habit of rejoicing, walk in the Spirit. Kabalo ba mo nga ang joy? Prutas siya sa paglakaw nato sa Espiritu. Kaya niya sa Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit, dali peace, joy, gentleness, daghan pa na diya siyang kabuo. Apil ana ang joy. So kanang joy di ay fruit of the Spirit. So kung maglakaw ta sa Espiritu, makabaton ta og bunga sa joy. Amen? Walk in the Spirit. And kabalo ba mo ang kaning pag-walk in the Spirit? Dugay kayo ka makabaton o kalipay sa sulod. Kay dili tanang nagtanong, pagtanong niya, naaday bunga pagkaugma. Ni abot pa nagpila ka bulan, usa pa ning buwang bunga. So, kung nag-walk in the Spirit karon, don't expect na umma, malipayon na yung ka sa sulod. Kung wala ka kakabuhat in walk in the Spirit, kabalo mo kung saan yung walk in the Spirit. Kana bang magsusi ka kanunay sa pulong sa Ginoo? Kana bang mag-devotion ka everyday? Walk in the Spirit na siya. Pero nag-devotion ka, it seems wala man lagi ang joy. Muna yung ingon nga, ang fruit dili makita dayon. Pero kinahanglan magpugas ka. Kinahanglan imong bisbisan ang imong ipugas. Hangtod bila mo. So, baka ka nakasinati o fruit sa sulod, kanang joy sa sulod, sigihon yun din, walk in the Spirit. Kaya ang bunga, ang joy bunga sa Espiritu. And, lain nga buhaton nimo para ma-develop ay mo ang habit of rejoicing. Sing. Sing to the Lord. Kanig yun. Kabalo ba mo? The longest book in the Bible is songbook. The longest book in the Bible, songbook. Book of Psalm. Ngano man ang longest man siya, tungod kay ang pag-awit, pagmaya, bisan taliwala sa mga problema, mga pagsulay, maka-repress ni sa ato ang mga kanang stress sa atong kinabuhi, sa atong mga problema, sadyang mo awit ka, grabe ang spirit sa Ginoo, ang stress nimo mawala.
tribe. Yan na kay problema, na kay isang ubang ng mga sitwasyon na dili maayo bad times. Nga niya po siya pinag-indin, try na mag-awit ka. I-habit nimo everyday nga mag-awit ka. Mag-awit ka, yung cellphone ay mga music yan Christian, yung rin na ipa-play ng mga Christian song diyan, and then musuhid ka. Ma-replace ka. No? Nag-CR ka, nag-awit ka, naligo, nag-awit. Bisa kung sa'yo gibuhat, nag-awit. Nagpadalagan ka sa motor, nag-awit. Grabe. Pwede din mo na mahimo. Kaya ano man, dalong Facebook, in the Bible, sungko. Amen? Kabantay mo itong topic na music therapy. Yes. So nakainom ba ito itong topic ka? Connected di siya. Nga, para mahabit na ito ang kanang rejoicing. Dili sa panagway. Direct, deep inside. Kung mag-awiton tas tumbuhin niya just like David. Kabalo mo, si David in chapter 5 sa Psalms, na diha agulo siya, cry siya, I cry out to you, Lord. My soul, kanang yang kalag, naglunging, nagpangita sa Ginoo, naghilak siya. But kabalo mo, from pinakaunang chapter, abot sa chapter 5, kahilak-hilak si David. But pinaka-last chapter, sa book of Psalms, grabe ng rejoice niya. Amen? Siya pa mismo nakaigay sa Psalms 150 nga daygan niyo ang Diyos tibuok kalibutan. Tanang binuhat, magdaig ka mo sa Diyos. Pinagis mga panagsayaw. Siya na ang naka-encourage. Pero from the start, naghilak-hilak siya. Amen? Sometimes, mapil nato na Christian, maghilak-hilak ka during sa imuhang pag-awit. Doon ay awit nga nakapatandog nimo. And dili mo matuyo nga muhila ka bisag ikaw ra usa. And dili mo matuyo sometimes bisag nas daghan diri nag-awit diha sa imong tungod sa imong itindugan daw gihikap ka sa insay sa mga awit. And di nakatulog mong luha. Kabalo mo ng pagtulong sa luha during sa imong pag-awit. Join na siya. Join na siya. After ka mahumaghilak dunay kagaan. Munay joy nga gisgutan sa 1 Thessalonians 5:16 kagaan. Amen? Kaya mabatunan nato na. Dili itong pulo katawa ka but deep inside perti pa kamugata di ay. Dili mo makuha sa pulo katawa, dili mo makuha sa pagpilagi mga pasigaw, dili na makuha nimo ang kagaan sa Lord. Makuha na through singing through the Lord. Amen? Mag-awitas tumuhin ng Diyos para mahabit na ito ang rejoicing. And ikaduhang point ng soul, habit of praying. Hindi lang rejoicing, habit of praying. Yun siya, pray without ceasing. Dili po nga habit na magsigla lang po gagampo. Kaya na ako pinadungganan niyo, magsigla niyo gagampo. Tanan na po na yung buhaton, ampo, dili siya mahimo gapon. Kung sa tanan yung buhaton, magampo ka. Dili ko sabot na tanan mo gikan na ng alas 6 abot yung alas 6 kus gabi wa gyud paltang ampo. Dili na may tamo mapaltahan gyud nato ang kay natas buhat. Si Daniel 3 times a day siya nang ampo buntag ug tuhapon. So in short katong man sa buntag rin ampo trabaho siya na stop na siya sa ampo. Pagkautong man ang ampo stop na po siya, balik na po siya gabi. Amen? Kasi pag-sabto na ito, tanan na yun. Tanang oras, tanang minuto, sige ka tabi sa Ginoo. Sige ka, kibot-kibot ng baba. Grabe yun. Dili na, huwag mo sabot ang pray without ceasing. Ang pray without ceasing, sama niya sa ubo. Sama siya sa ubo. Salamat ang ubo? Sama niya siya sa ubo. Every time na muubo ka, do not stop. Dili yung kay gaupo ka, kagalkal, hato yung gabi, kagalkal, sige. Dili, pag kagalkal, stop. Diyong, balik na po ubo. Huwag masabot, repeatedly. Ang pray without ceasing, repeatedly. Kana bang sige, balikon. Lahi na sige nga kanang street yun walay hunong. Sige, balik-balik mo ubo. Mo balik-balik. So repeated na siya. Ihulagway na siya ang pray without ceasing sa Luke chapter 1, Luke chapter 11 verse 5 to 13. Katubit ang biyuda
nangayo og tabang dito sa maghukom tuang gabi, nagipukaw niya tuang gabi niya kay di man gyud mumata tung maghukom kay tulog na kaayo, nangatulog na datong yung mga bata, maglisto na siya agi. Gesige ra gyud panuktok ang gyud tabangi ko. Muna sa hulagway sa pray without ceasing. Nga kung naaday kay pangayoon sa Ginoo, hantod nga wala pa na naabot sa Ginoo, sigihon dahil nimo panuktok. Amen? Ang pray without ceasing diringgot pasabot, panuktok ka. Di ba manuktok ka, kultahan, kausara ba ka manuktok? Dili. Kung kausara, makabantay dayon tong sulod sa balay. Kung kausara, tuk! Nya mo yung dayon, kisa na, o dili oy, imo sunod tuk. Tuktukon o kapila. Inana ang prayer without ceasing. Balik-balik ko na to. Amen? So, kabalo ba mo, nga kung mahimo nato ning prayer without ceasing, kini ga-address man ko ni Salonika, kay ang mga tao dito, grabing sitwasyon, dili mausog ang sitwasyon, magbalik-balik ang sitwasyon ba? Sige silang ga problema. Di ba, inana mo ito ginabuhi, kabalik-balik ang mga problema, mga sitwasyon ng mga bad times, and ganahan tang usbo ng sitwasyon. Pero ikaw, hinog ako mo giusog sitwasyon. Now, honestly, kinsa may giusog sitwasyon? Kita. Di ba, mausog dahil mong mood? Kung lahi na gana yung sitwasyon, good mood pa ba ta o dili maayong sitwasyon, dili oy, mausog dahil mong mood. Pero, kabalo ba mo? Nga nitabag sa Apostol Pablo sa Thessalonica, pray without ceasing mo diya nga naman. Kaya kung mag-pray without ceasing mo, ipasabot ni Apostol Pablo, mausog niyo ang sitwasyon. Dili kay kamo usbong sitwasyon. Amen? Ang benepisyo sa prayer igsoon, maka-change niya sa situation. Dili kay ang situation mo change nato. That's why ang tambag sa pulong sa Dios, mag-pray gyud ka kay para ang sitwasyon usbon sa Dios. Kaya dili na tumahapit ang prayer, kita mo yung usbon sa sitwasyon. So layo nga dili na ka mag-pray, di ba ikaw may usbon sitwasyon. Dili na maayo imong mood. Dili na maayo imong batasan. Kaya wala na kay ampo-ampo. Mga usog na imong urag ibalik kas kanimo mga kinabuhi. Ngano man kay wala ampo. Kabalo kang ampo, muni naka day by day since nato. Si David kay always siya nag-pray, day by day siya giusog. Si Daniel kay buntag udto gabi, nag-ampo siya. That's why usog ang sitwasyon. Usog ang sitwasyon? Yes, nakabig ang hari. Ang pinakagahi nga haring kabigo, nakabig, nausog ang sitwasyon. Nausog ang sitwasyon sa mga leon. Imbis ang leon, ang ilang kinaiya mo, kaon yung tao, dili nakakaon. Tungod sa prayer. Imbis ang kalayo mo, sunog din sa tao. Pero tungod sa misaksad na kami ni Gumay ng puon, wala nakasunog ang kalayo. That's why, pwedeng makausog ang prayer sa situation. Dili ang situation ni musog nato. Mo ni ang pangandoy sa atong buhi nga Dios nga kita bisag naay mga problema, naay mga sitwasyon nga dili maayo, kana bitaw still wala ka nausog sa imong pag-ampo. Kay para mausog ang sitwasyon. Kita lahi man, mausog ba na ato pag-ampo lahi, mawala na ito pag-ampo. Kay nausog na dayta tungod sa sitwasyon. Dili na ang gusto. That's why nitambag si Apostol Pablo sa Thessalonica. Pray without ceasing para mausog. Amen? Bisan ganay na yung kalanon sa inyong lamisa. That's why manang mag-ampo tas tumapagkaon para mausog na yung sunudahan. Nay mo ba? Nay lain ka. Yun lang kayo magsiging sa nasudan niya. Ampo. Kananta mag-usog-usog na sunudan. Pray ta. Kaya makausog na sa sitwasyon. Amen? Ika-tuloy so. Usaw na ito pag-habit ang prayer at sisi. Muna yung habiton. Depend on Christ in every situation. Mudipindi tas Ginoo sa tanang sitwasyon. Kay kung magdepende na gani ka sitwasyon, imo na gani tan-aw ng facts, ang mga nahitabo sa palibot, mo na yung pupusan, sigurado yung kung mga usog ta. Back to kinabuhi ta nga murag wala Ginoo gyud. Pero kung atong usbon, mudipindi tas Ginoo sa tanang sitwasyon, mag-pray ta, asking and knocking in God, abrihan niya ang puntahan mo na yan sa akin. Amen? Now, ikatulog, habit of thanksgiving. Habit of thanksgiving.
bito na to ang thanksgiving. Kabilin mo kaning thanksgiving, dili ni mahimo sa mga Christian nga mabaw lang ilang pag-understand sa pulong sa Ginoo. Now, bisa na to, maglisod tag himo ani habit of thanksgiving kung mabaw lang atong pagsabot sa mga kabubuton sa Ginoo. Gusto gyud ang Dios na masabtan nato lalong ang iyang mga pamaagi. Kay makahimo kita og thanksgiving. Kay in Tesalonica, maong gitambagan ang Tesalonica nga mga magtotoo, kay magpasalamat ra sila kung naay mga maayo nga nahitabo nila. Makadawat gani sila mga kwarta, diya na sila magpasalamat. Na gani maayong malipayon na gani lang adlaw, diya na sila magpasalamat. Na sila yung mga nindot na sitwasyon, diya na sila magpasalamat. Pero kaning thanksgiving din giisgutan ni Apostol Pablo, in bad times na o in good times. Kabalo ba ka nga kining pinakasamari ini thanksgiving diri gusto sa Ginoo nga atong mas pasalamatan ug maayo kanang sa bad times. Now, ato ka nang samari yon. Asa man ta mas daghan og pasalamat in good times? Yes, no, sultihan ta mo. Ang good times nindot makayag feeling sa anak. That's why makapasalamat ka. But little ang mahatag niyang benepisyo. Gamay ang niyang mahatag ng benepisyo sa espirituhanong kinabuhi. Kay feelings man, nag-agad mo kas feelings, so pagpasalamat mo kay hindot kayo mo kahinta, and then na, kumpiyansa na ka, lipay na kayo musunod, di na ka, example, di na ka mubasa niya, tinanong ka mag-pray, di na lipay na kagmayo, little ang iyang ikatampo sa inyong espirituhanong. That's why ang tuyo ini, kanang magpasalamat at daghan, kanang diya sa mga bad times. Gano'n man eh. Kaya in bad times, na ay dakong ikatampo sa atong espirituhanong bahay. Amen? Now, tagantang mo example na dako ba ikatampo ang bad times. Just like sickness, na ay balatian. Na ay mga tao na nidangop sa Ginoo tungkol kay na balatian. Hindi giayo sa Ginoo, nagpasalamat sila. Amen? Dako kay katampo. Ni dako ilang pagtuo sa diyang nabalatian. Hallelujah. Sinaaman. Sa diyang naayo siya iyang sanla. Dako na kayo siya pagsalig sa Diyos ni Eliseo, Propeta Eliseo. Amen? Ang bad times to. Kabalo ba ka? Dapat magpasalamat sa itong mga failures. Kaya ang failures gikapit sa Diyos nga stepping stone sa atong success. Amen? Si Joseph na siya, matanaw ni mo sa ang life ni Joseph. Makayon ta, failure kay na preso, nalunod sa atabay nga mala. Katong iyang mga danggong murag, since wala na tuman sa iyang ginabuhi, tanawon sa mga tao, failure. Pero, stepping stone na ito para sa great success. Amen? That's why, magpasalamat ta dili lang sa nindot na sitwasyon. Kay ang dili mayo nga sitwasyon kung mayo pasalamatan, good ug dako ang impact ang katabang sa atong ginabuhi. Kay in Proverbs 20 verse 30, mapait nga kasinatian ang ihatag nato una pa kita mabago sa atong pamatasan. Pamatasan ng iyong buhay. Kung naipait nga kasinatian na imong yagian, iyan ibago ang atong pamatasan. Sa may patasan sa atong kasing-kasing, kung naay mga dili mayo, di ba? Usay walay batasan sa atong kasing-kasing. Pero kung may nagtumani mo, masabta na ito. Uni nga, mahimo lang ni sila kining mga pagpasalamat sa lalong atong pagsabot sa will sa Ginoo. Kay ang mga kabubuton sa Ginoo, lisod sa sabton sa tawano. Sukwahit sa tawano. Sukwahit ba? Sukwahit. Sukwahit kay kanang dauton ka, iampo ganing mo na naimaraw. Ya sa imong tawhano di na pwede. Di na pwede magampo pa kung naimaraw nato. Di ba? Balitan. Ba't ba imong buhaton? Ito kay nag-impact sa itong ginagawa. Kabalo ba mo? Ang storms, kanabang bagyo, huwag gamiton sa Diyos to fly high like an eagle. Ipakasama ra ba tag eagle in Isaiah 40 verse 29-30? Ipakasama tag eagle. Agila. Nya ang agila dili makalupad og walay bagyo. So storm,
Gigamit sa Ginoo to fly high like an eagle. That's why magpasalamat ta sa mga storm. Isa itong tanan nagaging mga bagyo sa kinabuhi. Praise God. Magpasalamat kita anak. Kaya gamit na sa Diyos to fly high na atay paglupad sa itaas. Na pa, ganun magpasalamat kita. Trouble opens new opportunity. Kanang mga trouble na ito na yan, kabulubuta, muna sa yawi nga muupid sa mga pagkong oportunidad. Gatrouble ang Israelite paglabang sa Red Sea. Gatrouble sila sa so, paglabang. But naabli ang Red Sea na tunga. Trouble opens new opportunity. Diba? Yun ang Bible. Bulahan ang nag-antos tungkol silang pagsunod ka na ko. Okay? So muna, kung nag-antos tas ng pagsunod sa Ginoo, give thanks in everything. Muna niyang tabag. Give thanks in everything. So God bless you this family.